Pinaplansya na ng International Criminal Court ang pagpili sa mga posibleng testigo sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano kahigpit ang ICC sa pagpili ng mga testigo? Yes, Jiggy, nako mahigpit, no? Pero bago yan, pinapakita ko na sa inyo, nasa likod natin, nandito si Vice President Sara Duterte. Bumisita siya sa ICC Detention Center at sa kasalukuyan na siya ay nagpapapicture dito sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya na naghihintay dito sa labas. Pero yun nga, mabalik tayo dito sa tinatakbuhan ng kaso o paglilitis bilang pagsunod sa utos ng International Criminal Court Chamber. Nagsumite na ang registry ng kanilang observations pagdating sa partisipasyon ng mga biktima sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng war on drugs. Kasama rito yung kanilang rekomendasyon kung paano dapat pipiliin yung mga sasali sa paglilitis na resulta rin daw ng naging mga konsultasyon sa mga biktima mula taong 2021 hanggang 2023. Marami na raw sa hani ng drug war victims at mga naulila ang gustong makiisa sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Bagamat hindi kinukumpirma ng kanilang abogado, ilang grupo na nagsabing nandito na sila sa The Hague, Netherlands. Kung kakailanganin po, pwede po sila at gusto po nilang mag-testify. Ngunit alam naman po natin yung security risk, kaya wala po kaming i-divulge na any names po kung sino man po ang potential na maging witness. Hahatiin sa Groups A, B at C ang mga mag-a-apply na biktima. Sa Group A, yung mga malinaw na biktima at otomatikong kwalipikado. Sa Group B, yung mga hindi biktima kaya rejected ang aplikasyon. Habang sa Group C, yung mga hindi malinaw ang kaugnayan sa kaso at isa-isa sa ilalim sa assessment. So the purpose is just to organize the framework on how are we going to kind of prepare for the victims to be able to present their applications to the judges in order to seek the possibility of to participate. May application forms ito na dapat tiyakin ng prosekusyon na masusunod. Yung kaanak po ba nilang namatay ay namatay between November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 at namatay po ba dahil sa war on drugs na sa ilalim ng DDS ni Duterte at sa ilalim po ng Philippine State Policy ng Presidente si Duterte. Sa patakaran ng ICC, prosekusyon ang tutukoy ng ipepresenta sa korte. Pinahihintulutan din ng ICC na abogadong kumatawan sa mga biktima. Hindi po kailangan pumunta kung meron talagang heightened security risk at kung meron naman pong online na facility. Paglilinaw naman ng ICC, pwedeng maghain ng motion ng depensa bago mag-confirmation of charges sa Setyembre. Kabilang dyan ang pag-dismiss sa kaso o pag-request sa interim release ng dating Pangulo. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na nakapag-issue ang ICC ng arrest warrant sa mamamayan ng mga bansang hindi nila miyembro. Pero lumalabas na si dating Pangulong Duterte ang kauna-unahang suspect na naaresto at nadala dito sa The Hague mula sa isang non-member state. Kaya hindi maiwasang magbabala ng kaalyado ni dating Pangulong Duterte na si Attorney Harry Roque sa tamang pag-handle ng ICC sa kaso. Ito na talaga yung pako sa kabaong ng ICC. Huwag sana silang magkamali dahil pag sila nagkamali, tuluyan ng magiging kabahagi na lamang ng kasaysayan ang ICC. Ziggy, gaya ng palaging ginagawa ni VP Sara sa tuwing bumibisita siya dito sa ICC Detention Center, talagang isa-isa pinagbibigyan niya yung mga taga-suporta na magpakuha ng picture at video nga dito sa kanila sa labas at nagbigay siya ng maikling panayam din sa atin sa media, no? Pero ilan ang mga binanggit niya dito, kabilang dyan is yung malapit siyang umuwi ng Pilipinas at magkakaroon daw ng relyebuhan nga sa kanilang magkakapatid at isa sa mga sinabi niya yung gastos daw dito sarili daw nilang bulsa, hindi daw sila tatanggap ng anumang donasyon para tulungan sila in terms of mga bayarin dito sa kanilang pagharap nga sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Ilan din sa mga, actually ang haba na usapan nila ni dating Pangulong Duterte over the phone call, umabot ng mahigit kalahating oras. Yan ay pinagbigyan kasi si VP Sara, bagamat hindi kasi siya nakaschedule today, pinagbigyan na makatawag, no? So via phone call, English lamang yung language para maintindihan dahil nire-record din yan sa loob ng piitan. Ang sabi ni VP Sara, hindi raw pinagbigyan na maipasok yung mga gamot ni dating Pangulong Duterte dito sa ICC Detention Center. Medyo nangangamba sila dyan pero inassure naman daw sila ng mga doktor dito sa ICC Detention Center na inaalagaan nila yung medical care mismo para kay dating Pangulo. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualvez, live mula sa The Hague, Netherlands. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon.
Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.